Amen. Are you ready for the preaching? Amen. Amen. So let's give our undivided attention, sir. Medyo nagbago ata yung sound natin dito na iyon. Alright, shall we all stand up please? And let's call on our preacher for this evening, Sir Conrad Ray Tungol. Palakpakan po natin. Woo! Lapit lang naman ng pinunta ko dito, tapos parang hingal na ako. Woo! Pusin na natin to. Para... Alright, ay sa mapagpalang gabi po muli sa inyo pong lahat. Good evening! Alright, good evening po sa inyo pong lahat. Salamat po muli sa Panginoon at muli tayo po ay nagsama-sama upang matuto ng salita po ng Diyos. Muli salamat sa ating mahal na pastor na muli pinagkatiwalaan tayo na makapaghayag ng salita po ng Diyos. It's a great privilege po mga kapatid na maging pagpapala po para po sa mga kamanggagawa ko at sa mga kapatiran po na nandito po ngayon. Alright? At ngayon po ay may maganda po tayong pag-uusapan. I prayed for this message kanina pa po at kagabi pa at nung kagabi pa. Talagang matindihang panalangin talaga paghaharap ka po dito. O pagtatayo ka sa pulpitong ito, you really need to beg God. You really need to ask God for His wisdom na talagang patnubayan ka ng Diyos sa lahat ng gagawin niya. Alright? Sa gagawin niya ngayong gabi pong ito. Alright? At muli ako po nagpapasalamat at muli makapaghayag po ng salita po ng Diyos. Alright? Buksan po natin ang ating mga Biblia in a very familiar passage or dito po sa book of 1 Samuel. First Samuel chapter 3. First Samuel chapter 3 let's start reading in verse number 11. Okay? Sabi po ng Biblia po dito, "And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of everyone that hear it shall tingle." Verse number 12, "In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end." Verse number 13, "For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not." Verse number 14, "And therefore I have sworn unto the house of Eli, that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice, nor offering forever." Nakita niyo po itong hatol ng Diyos, mga kapatid. Binigyan po ako ng topic ng ating mahal na pastor na patungkol muli sa family. Sabi ko, pambira, nataon na naman sa akin ng pamilya. Wow, salamat sa Panginoon. And ang tatalakayin ko po sa inyo ngayon is the importance of biblical parenting. The importance of biblical parenting. Yan po ang ating pag-uusapan. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Let's all pray. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat o Diyos muli sa pagkakataon po na ito na muli ako po inyong magagamit sa paghahayag ng inyo pong salita. Kinausap po kayo kanina, Panginoon, upang muli ako po'y pangunahan, O Diyos. At kagabi, Panginoon, tayo po'y nag-uusap kung ano pong mensahe yan, dapat ko pong maihayag para po sa inyo pong mga anak. Salamat, Panginoon, at dinala niyo po ko sa ganitong klaseng mensahe, Panginoon. Gamitin niyo po ko mightily, O Diyos. Ipaalala niyo po, Panginoon, ang aking mga inaral, Panginoon. Tulungan niyo po ko, Panginoon, na maabot ng pangailangan spiritual ng bawat isa. At dalahin ko rin po, Panginoon, na makita po ng nakararami, Panginoon, ang importansya ng biblical parenting, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Give us the right spirit and the right attitude, Panginoon. Use me. Bigyan mo ko ng maayos na boses, Panginoon, and also karagdagang wisdom, Panginoon.
Salamat po, lahat po ng papuri ay binabalik po namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, you may be seated please. Alright, so ang pag-uusapan po natin ngayon, is patungkol po sa importance of biblical parenting. Alam niyo po mga kapatid, kaya po naibigay po or naisipan ko po itong mensahe pong ito sa kadahilanan na ito po ang kadalasang nawawala sa napakaraming mga tahanan. Maraming mga tahanan na hindi na i-apply yung sinasabing biblical parenting. Bakit? Kasi alam niyo po ba mga kapatid, marami na rin umuusbong sa panahon natin ngayon kung paano nila papalakihin ang kanilang mga anak, kung paano nila aarugain ang kanilang mga anak, kung paano nila huhubugin ang kanilang mga anak. May kanya-kanya ng mga estilo, ika nga. Tama po ba ako? Saksi po kayo dyan. Makikita nyo po sa social media at mga nagsusulong sa Senado na wag nang paluin ng bata. Okay lang kahit wag mo nang paluin yan. Kausapin mo lang, okay na yan. Tama po ba ako? Nangyayari yung mga ganyan. Tama po ba ako? Kasi bakit? Pag sinearch mo ang salitang parenting, in world's view, mga kapatid, pag sinabi nilang parenting, it is a process of raising a child which involves nurturing their what? Physical, emotional, cognitive, and social development. Something's missing. Something's missing. May nawawala, kapatid. Mayroong nawawala doon sa salitang parenting. Ulitin ko po mga kapatid, something's missing. I hope na nakikita ninyo kung anong kulang. Nakikita niyo po, parenting is the process. Siya ay proseso ng pag-raise ng isang child which involves nurturing. Nurturing, alin? Physical, emotional, cognitive, and what? Social development. Brethren, something's missing. That is why most of the families right now, they don't have the biblical parenting. Why? Sa kadahilanan, the biblical parenting is a model of raising children that is centered on God's principles. Biblical parenting focus on child's spiritual growth. Biblical parenting is a parents and roles of a parent molding their faith. Yaan ang nawawala po sa atin. The biblical parenting. Nakita nyo yung world's view? They don't mind the spiritual needs. Physical, emotional, cognitive, social development. Pag sinearch nyo mga kapatid, type nyo ngayon, kahit may internet kayo, type mo sa Google, yaan ang ibibigay sa iyo ng parenting. My goodness, ganun na lang ang world's view, mga kapatid, ng parenting. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ito yung nawawala sa loob ng napakaraming mga tahanan dito sa mundong ibabaw po na ito. Alin po yun? Yung alin? Yung biblical parenting. Kaya nga dito po sa binasa po natin sa Biblia po na ito, meron pong isang nagangalang Eli. Alam niyo po ba, si Eli is a high priest. Alright? At dito po sa istorya po na ito, ay makikita niyo po na merong pagkukulang ang isang tatay. Merong pagkukulang. Si Eli ay nagkaroon ng pagkukulang po dito. At ang sabi po ng Biblia po dito, for I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he
know it. Because his sons made themselves vile, and he restrained them not. That's the saddest part. Alam niyo po ba mga kapatid, itong context po nito, kung babasahin niyo po ito, itong istorya po nito, ito po, ang tagpo na ito ay si Samuel at ang Panginoon. Nag-uusap po ang Panginoon at si Samuel during this time. Ngayon, si Samuel po, binigay ng Diyos kay Samuel yung hatol niya kay Eli. Yung napakatinding hatol niya kay Eli. Na alin po yung sinasabi po, and therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Ang tindi po ng hatol ng Diyos para po kay Eli. Remember, Eli is a high priest. Pero sabi ko po, bakit ganun? Nung binabasa ko po ito mga kapatid, bakit? Bakit ganun na lang yung napakatinding hatol ng Diyos para kay Eli? Mismong wala. Kahit nga mag-sacrifice siya, wala na. Baliwala na. Kumbaga gumawa na talaga ng Diyos ang hatol na, alright, this is it. Walang mabubuhay sa household mo. Ganun ang hatol sa household ni Eli. Nakita niyo po yung mga kapatid? Kaya nga sabi ko po sa inyo, ito yung tagpo ni Samuel. And as you know, Samuel is, ang nanay niya po ay sino? Si Hannah. May madami pang mga Bible dito. Sunday school teachers dito ngayon. Si Hannah, alright? Nang asawa niya ay si? Uy, madami mga Bible, madami mga dito, Sunday school teachers. Si Elkanah, alright? Ito po yung minahal talaga to ni Elkanah. Tama po ba ako? Si Hannah. Siya ang pinili niya. Pero nakakalungkot man, siya ay barren. Hindi siya pinagkalooban ng anak. Pero sabi niya, Panginoon, bigyan mo ko ng isang nanalangin talaga si Hannah. Na talagang Panginoon, bigyan mo ko ng anak na lalaki. At pag binigyan mo ko niyan, dadalhin ko yan para sa'yo. Iahandog ko yan. Ibibigay ko yan sa'yo. Naalala nyo? Dinadala ko lang kayo sa kwento, mga kapatid, para mauntawaan ninyo kung ano yung nangyayari po dito. Alright? So ngayon, si Samuel ay lumaki ng merong pagkakilala sa Diyos. Binigay niya to kay Eli. Alright? Si Eli, si Samuel, lumaki, at nung nasa hustong gulang na siya, idinala na siya sa templo, sa tabernacle. Alright, nandun na siya, at inaarugaan na siya, maayos na ang kanyang kalagayan, nakilala niya ang Diyos, at nagsiserve na siya sa Diyos ng maayos ang kanyang puso, at ang nangyari is, si Samuel ay kilala niya ang Diyos. Maganda ang pakikitungo niya sa Diyos. Pero mga kapatid, dito po sa binasa po natin, si Eli po ay merong 2 anak. Alright? Ang pangalan nitong 2 anak niya ay dito sa verse number 2, sa verse number 2, si Hophni and si Phinehas. Alright? Yan po ang pangalan ng kanyang 2 anak. Alright? Nakukuha niyo po yung istorya. Pero mapapansin niyo, punta kayo doon sa chapter 2 in verse number 12. Now, the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. My goodness. Si Eli po ay high priest. Itong 2 ito ay priest din po ito. Si Hophni at si Phinehas. Priest din po ito. But remember what the Bible says, they knew not the Lord. Pero mga kapatid, di ba kayo nagwa-wonder? Si Samuel lumaki
ng maayos at matuwid sa Diyos. Pero yung mismong anak niya, kapatid, hindi kilala ang Diyos. Hindi kilala ang Diyos, kapatid. Akalain niyo, kaya nga sabi ko nung binabasa ko to, might be, pwede kasing mangyari sa akin ito eh. Kaya nga sabi ko, sa bulagad ako bilang isang tatay, bilang isang area leader, bilang isang tatay na merong ministry. Baka minsan, nandoon na nakatingin, nare-raise up ko yung mga disciples ko na maigi. Pero yung mismong anak ko ay hindi nakilala ang Diyos, kapatid. Pwede bang mangyari yun, kapatid? Is it possible to mangyari sa atin, each and every fathers, parents na nandito ngayon? Is it possible na mangyari yun? Na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, na maayos ang pagdidisciple natin sa mga kabataan, hubog na salita ng Diyos, pero yung anak mo, ni hindi man niya kilala ang Diyos, kapatid. Pwede bang mangyari yun? They are high, they are priests, they have ministries inside the church. Pwede bang mangyari yun, kapatid? Yes, pwedeng mangyari. That is why, nakasulat nga sa Bible eh. Kaya nga sabi ko sa nung binasa ko to, pambihira, sa pulagad ako. Unang-una na nag-strike, ang mensaheng ito ay sa akin agad. Bakit? It is possible na mangyari sa akin na grabe, minsan na nangyayari po yan eh. Tama po ba? Bihis na bihis mo, nakakamusta. O may long sleeve ka pa ba? O ito pagkain. Pero yung anak mo wala man lang nakakain. Hindi man lang nabilihan ng bagong long sleeve. Pero yung disciple meron. Is it happening, brethren? Is it happening inside the church? Yes, it is happening. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid, grabe po yung nangyayari po dito. Ayun, binasa ko po ito. His two sons, Hophni and Phinehas, hindi nila ginalang ang Diyos, kapatid. Hindi nila ginalang ang gawain po ng Diyos. Sad to say. Nakakalungkot man isipin, at grabe po, tingnan po natin kung paano nila hindi ginalang ang Diyos, kapatid. Now, let's go to chapter 2 in verse number 12. The Bible says here, now the sons of Eli were sons of Belial. The word Belial there, it means worthless. They are worthless, kapatid. Remember, they are priests. Hindi nila ginampanan kung anong meron po sila. And then, the Bible says there, they knew not the Lord. And the priest's custom with the people was that when any man offered sacrifice, the priest's servant came while the flesh was in seething. Pag sinabing seething, boiling. Alright? Nakikita niyo po yung sa Bible po ninyo, seething. Yan po ay boiling with a flesh hook. Yung flesh hook po dyan, yan po ay parang tinidor na malaki. At ginagamit yung tinidor na yan for a fork. Okay, fork na. Fork for the sacrificial meat. Alright? Ginagamit po yan. Yung flesh hook po na yan. Kaya nga nakalagay dyan, no? Flesh hook of 3 teeth in his hand. And sabi po dyan, and he struck into the pan or kettle or cauldron, parang kaldero yata ito, cauldron or pot, all that the flesh hook brought up the priest took for himself, so they did in Shiloh unto all the Israelites came thither. Verse number 15. Also, before they burnt the fat, the priest's servant came and said to the man that sacrificed, give flesh to roast for the priest, for he will not have sodden flesh of thee, but raw.
Okay? Nakikita niyo po yung pangyayari. And if any man said unto him, let them fail to burn the fat presently, and then take as much as soul desireth, that he would answer him, Nay, but thou shalt give it me now, and if not, I will take it by force. Ito po, ang nagsasalita po dito, ito po yung ginagawa ng dalawang anak po niya. Yung sacrificial, yung para sa Diyos, binabawasan po nila. Kasi po, pag sinabi po kasing pag nag-offer po sila, pag sinabing meat, yung pag-fat po yan, hindi po yan dapat bawasan. Kasi yung fat po during the Bible times, that is luxurious. So dapat yun muna ang para sa Panginoon. Ibinibigay muna yun sa Panginoon. Pero anong ginagawa ng dalawang kolokoy? Anong ginagawa ng dalawang na ito? Kinukuha na nila ang para sa kanila. Akin na to! Akin na to! Akalain niyo po yun? Bago pa pumunta sa Panginoon. Ganon nila binaboy ang gawain po ng Panginoon. Ganon nila matinding binalarahuha ang gawain po ng Panginoon. At ano pang ginawa nila? Drop down in verse number 22. And now, Eli was very old and heard all that his sons did unto all Israel, and how they lay with the woman with assembled at the door of the tabernacle of the congregation. They have what? Sexual immorality. No wonder, bakit na lang ganun katindi yung galit ng Diyos sa kanila. Binaboy ang gawain po ng Panginoon. Parang wala lang, mga kapatid. Ganun katindi kung paano binaboy ng dalawang ito yung gawain po ng Diyos. Akalain mo po yun, yung offering, ibibigay na lang, pero binabawasan na nila, kinukuha na nila, yung dapat the best ay napupunta sa kanila. Dapat lahat ng the best para sa Panginoon eh. Tama po ba ako? Pero ang ginagawa nila, kinukuha nila yun. At sabi pa dyan, kinukuha pa, there's a time na kinukuha nila in raw. Bakit? They will sell it outside. Kukunin nila yung raw meat na yun. Para alin? Ibebenta nila sa labas. Akalain niyo po yun, mga kapatid. Grabe yung kaisipan netong dalawang ito. No wonder, talagang ang Panginoon ay talagang grabe ang galit niya. At ang sabi niya, mga kapatid, itong household mo, lahat yan mamamatay. Yan ang hatol po ng Diyos sa household po ni Eli. Kaya sabi ko po sa inyo, alam niyo po mga kapatid, alam ni Eli, ito po'y nakakalungkot, alam ni Eli lahat ng pangyayari pong ito. Alam ni Eli, nung high priest na ito, kapatid, ang pangyayaring ito sa kanyang mga anak. Sabi po ng Biblia, tama po ba ako? He restrained them not. Alam niya. Pero nagbulag-bulagan itong tatay na ito. Nagbulag-bulagan sa pangyayari sa loob ng kanyang tahanan. Alam niyo po ba ang hatol po nito kapag nalaman, alam to ni Eli, he's a high priest, mga kapatid. Alam niyo po ba ang hatol po nito, it's either tatanggalin mo sila sa household mo or kamatayan ang hatol. Way back in the book of Numbers, chapter 15, verse number 21 to 30, that's your assignment. Numbers chapter 15, verse number 21 to 31, mga kapatid. Diyan mo makikita na ang hatol ng Diyos sa mga suwail, kapag binaboy ang gawain ng Diyos, it's either execution or kamatayan po talaga. Yan po ang hatol. Pero sabi ko nga po mga kapatid, si Eli ay walang imik. Sabi nga, he restrained them not. The word restrained there means the word restrained there means frowned not upon them.
ni hindi man lang sumimangot. Ganun na sinabi ng Biblia. Ni hindi man lang parang nagkaroon ng parang pighati na ginagawa ng kanyang mga anak yun. Kaya nga sabi ng Biblia, they called them, the sons made themselves vile. Worthless. That's the meaning of vile. Akalain niyo po yun. Grabe po yung pangyayari pong ito. Kaya nga sabi ko po mga kapatid, might be, some of us ay pwedeng mangyari din po sa atin ito. Some of the parents right now, mga kapatid, ay pwedeng mangyari sa atin po ito. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ipinagdidiinan po natin ngayon yung importansya ng biblical parenting. Nahuhubugin mo talaga sila ayon sa salita ng Diyos, kapatid. Kaya nga sabi ko po, matindi po yung pangyayari pong ito. They are priests, but they knew not the Lord. They are serving God, but they knew not the Lord. That's the saddest part, brethren. Pero sabi ko nga alam ni Eli yung pangyayari. Kita niya sa kanyang mga mata na merong sexual immorality na bago papasok yung babae doon sa tabernacle, aharangin muna ng kanyang dalawang anak at magkakaroon sila ng pagtatalik. Grabe po yung pangyayari po dito. Grabe kung paano babuyin ng dalawang ito, yung alin? Yung gawain po ng Panginoon. But again, ang magbo-boil down po ito doon sa ang isang tatay or ang isang magulang ay hindi umimik sa maling nakikita niya para sa kanyang mga anak. Is it possible na pwede pong mangyari po sa atin? Kaya nga sabi ko po sa inyo, ito pong nababasa po natin po na ito, ano po yung mga bagay-bagay na pwede po nating matutunan po dito? What are the things that we need to consider in this story pagdating po sa parenting? Ano yung mga dapat natin gawin para hindi rin tayo humantong na tulad po ni Eli? Na para magiging passive na lamang tayo pag may nakikita na tayong kasalanan sa loob ng tahanan na parang wala na lang. Ano yung mga dapat nating gawin, kapatid? What are the things that we need to consider? Number 1. Mabilis lang po tayo ngayon. Number 1. What are the things that we need to consider in this story? Pagdating po sa biblical parenting. Number 1. Para hindi po tayo humantong tulad po ni Eli. Number 1 is be firm with the biblical principles inside the home. Yan po ang isa sa mga dapat nating kailangan gawin, mga kapatid, para tayo po ay hindi po tayo humantong sa ganong klaseng pangyayari. Again, Eli knew what is happening to his sons. Alam niya kung ano pong nangyayari. But he didn't do anything. Supposedly, sabi ko nga po sa inyo, ay pwede niyang paalisin at ang kahatol nito ay kamatayan. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ginawa ito. Hindi niya sinabi in public kung anong ginagawa ng kanyang anak. Pero yun ang nangyayari, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, we as parents right now, ang dapat natin makita ay maging firm tayo sa lahat ng mga natututunan natin dito. We need to be firm in the biblical standards inside the home. We need to be firm in the biblical principles inside the home. We parents should not create confusion in our children. Never in our household, mga kapatid, na magkikreate tayo ng matinding confusion sa ating mga anak. We need to be firm sa biblical principles. We parents should not act blind when sin enters in our home. Pag pumasok ang kasalanan, kapatid, sa loob ng tahanan po natin, huwag tayong magmaang-maangan. Huwag na parang, okay lang na nakikita na natin na may untimely relationship ang ating mga anak. Na matindi ang banat ng ating mahal na pastor dito sa pulpitong ito na pag hindi pa oras, wag ba? Pag hindi pa panahon, wag ba?
Pero pag pinapasok natin yon kapatid, yung kasalanan na parang blinded lang tayo, wala lang, okay lang, pumasok lang siya, then nagkakaroon ng matinding confusion sa loob ng tahanan. Kaya nga sabi ko, let's be firm. Para hindi tayo humantong doon sa tulad ng pangyayari, tulad ng kay Eli. They're serving God as well. They have ministries. Nandun sa loob ng tahanan. Meron naglilingkod din ng mga anak niya sa Panginoon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, God entrusted our children to us. Pinagkatiwala sa atin to ng Diyos, mga kapatid. Itong mga anak po natin na ito, ay sa atin to pinagkatiwala. Hanggat nasa poder mo yan, pinagkatiwala sa atin po ng Diyos yan, kapatid. No? Kaya nga, let's guide them and bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Tama po ba ako, mga kapatid? Kaya nga sabi ko po sa inyo, parents na nakakapakinig po sa akin ngayon, lahat po ng mga magulang na nakakapakinig po sa akin ngayon, don't get tired giving out instructions for them. Don't get tired na kayo ay patuloy na na magsabi ng mga instructions para po sa kanila. Don't let the devil influence your family. Let the godly influence rule your family. Yan po yung dapat po natin gawin, kapatid. Para hindi po tayo humantong dulad sa pangyayari na nangyari po kay Eli. Na naging akalain niyo po yung nagbulag-bulagan. Alam niya na may sexual immorality. Alam niya na yung offering ninanakawan ng kanyang mga anak. But walang nangyayari. Passive lang. Okay lang. Same thing din po ba yan sa loob ng tahanan po natin? Kung nangyayari din po yan sa loob ng tahanan po natin, kapatid, sabi ko nga maging firm ka sa biblical principles, kapatid. You need to be firm in the biblical principles inside the home. Huwag mong isusuko ang anak mo sa dyablo, kapatid. Huwag mong sasabihin na, bahala ka na, anak. Huwag, kapatid. Hanggat nasa poder mo yan, inuhod mo yan sa Panginoon at ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Beg God! Fight a good fight! Labanan mo matindi ang dyablo, kapatid. Bigyan mo ng matinding laban ang dyablo. Huwag mong isusuko ang anak mo, kapatid. Never mong isusuko yan. Pinagkatiwala sa iyo yan, kapatid. Huwag kang mapapagod, disiplinahin yan. Hanggat nasa poder mo yan, kailangan merong marinig sa iyo yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo don't give up giving out instructions for them. If parents ay walang guts na para sabihin ang mga bagay na ito, is it happening? Meron nangyayari po bang ganyan na yung mga nanay at tatay ay wala na, hindi na nila pinapakailaman ng kanilang mga anak? Is it happening? May mga ganyan po bang mga pamilya ngayon sa kalagitnaan po natin ngayon na parang baliwala lang, okay lang? Pero nandito kayo sa loob ng simbahan po na ito. Thank God, nandito ka sa church, kapatid, na punong-puno ng prinsipyo na pinapangaral para sa pamilya. Kaya wag mong bibitawan yan, kapatid. Wag maging firm ka dyan. Lahat ng natututunan mo dito, i-apply mo lang sa loob ng tahanan mo, kapatid. Wag mong isusuko yan, kapatid. Wag. If you are here inside this auditorium, this church ay malaking blessing po para po sa inyo. I myself is a proof, mga kapatid. I myself is a proof, mga kapatid. Na had it been for this church, wala po akong godly family. Sabi ko nga, there is no perfect family, but there is a godly family. Wala mang perpekto, kapatid. Hindi kami perpekto ng aking pamilya. Nag-aaway din kami. Nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaintindihan. Pero salamat na lang sa Panginoon na merong Biblia, merong salita ng Diyos, merong church na nag-uugnay sa amin na pag kami ay nagtatalo na, dito lang naman kami babalik. Ito lang naman ang puhunan, kapatid.
Kaya nga sabi ko po sa inyo, thank God kung nandito ka ngayon sa church na ito. Because this church will not give up teaching our boys and girls to live righteously in the sight of God. Our pastor will preach harder and harder to fight sin, brethren. That is why, parents, we should not create confusion inside our home. Don't create confusion, parents, inside the home. Kaya nga para sa mga young people, para sa mga young people ngayon, kapatid, na nakakapakinig sa akin ngayon, kung kayo man ay may mga magulang na bukod tanging hinahatak kayo papunta dito sa simbahan na ito, magpasalamat kayo sa mga magulang ninyo. Be thankful to your parents. Be thankful to your loved ones. Be thankful to your friend that they are bringing you inside this church because they knew that this church will build your lives. Definitely that this church will build your lives, brethren. Marami po ang na-build na dito, kapatid, na buhay. Marami magpapatotoo dito na mula nung sila ay parang wala lang, pero ngayon na nakakilala sila at meron na silang simbahan. Salamat sa Panginoon at namumuhay sila ng maayos sa harapan po ng Diyos. Be glad that your parents is standing firm for what is right. Alam nilang, kapatid, ayaw kanilang mapahamak. Ayaw kanilang mapariwara, kapatid. Kaya nga pilit kang dinadala dito, kaya ayaw mo na eh. Di ba? Pilit kang binabangon kahit ayaw mo na. Pilit kang binibigyan ng pamasahe, binibihisan ka kahit ayaw mo na. Pero magpasalamat ka, meron kang ganyang magulang. Hindi lahat ay merong ganyang klaseng magulang. Hindi lahat ay may ganyang klaseng magulang, kapatid, na bibihisan ka. Anak, magsisimba ka na. Anak, bangon ka na. Hindi lahat ng ganyan ay ng ganyang kabataan ay may ganyang magulang. Pero salamat na lang may ganyan kang magulang, kapatid. Kaya magpasalamat ka. Magpasalamat ka, kapatid. Again, para hindi tayo, what are the things that we need to consider dito sa istorya po? Be firm with the biblical principles inside the home. And then the last, sabi ko sa inyo, madali lang po ako mag-preach. And then the last, para hindi po tayo humantong doon sa pangyayari po tulad po nung kay Eli. Always consider the spiritual growth of your children. Always consider the spiritual growth of your children. Parents, hindi sapat na meron talaga tayo na ibibigay physically na pagkain. Hindi sapat, kapatid, na pag nakita mo na nag-graduate ang iyong anak sa napaka-prestigious school at gumraduate siya na summa cum laude, nag-graduate siya na with highest honor, ay sapat na yun para masabi mo na siya ay matinong bata. No way. Kinakailangan mo pa rin turuan ng alin? Ng salita ng Diyos. We need to consider the spiritual growth of our children, brethren. Yan ang kinakailangan po natin. Sabi ko nga po sa inyo Eli's son has the worst spiritual condition. Because why? They live inside the tabernacle, but they knew not the Lord. That's the worst condition, mga kapatid. Akalain mo, nandito ka sa loob ng simbahan. Akalain mo, meron kang ministry, but you knew not the Lord. That's the saddest part. That is the worst condition of a Christian, brethren. Na alin? Naglilingkod ka. You have ministries, but what? You knew not the Lord. Hindi mo kilala kung sino yung nag-qualify sa'yo sa ministry. Hindi mo kilala kung sino yung nagpaloob sa'yo na biyaya lang ng Panginoon, kaya ka nasa ministry. You knew not the Lord. Yan po ang sabi po ng Biblia. They have ministries, but knew not the Lord. Kaya nga, kapatid, hindi sukatan ang dami ng ministries natin at sasabihin na kilala na natin talaga lubusan ng Diyos, kapatid. Hindi po ganun, kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang tanging magpapakilala lamang sa atin,
patungkol sa Diyos ay wala na kundi ang kanyang salita. Ito lamang kapatid, the more na tayo po ay maraming nalalaman po dito, the more na natin siyang makikilala. Kaya nga sabi ko po sa inyo, doon sa mga ministries na meron po tayo, gaano talaga natin nakakilala ang Diyos kapatid? Kaya yun po yung dapat po natin makita. Always consider the spiritual growth of our children para hindi tayo mantong doon sa ganong klaseng pangyayari tulad po nung kay Eli. Kaya nga sabi ko po sa inyo maraming mga kabataan ang hindi maayos ang pag-uugali ngayon. Kaya mapapansin po talaga natin yun. Iba ang kabataan ngayon sa kabataan dati. Ang laking pagkakaiba. Kasi bakit? Doon pa lang sa definition ng parenting, sablay na Kung lahat ng sanlibutan ito, yun ang definition, walang spiritual growth, mga kapatid, paano makikilala ng Diyos ang mga kabataang ito? Paano? Paano lalaki? Kaya nga sabi ko po sa inyo, parents, kinakailangan natin maging firm sa biblical principles. We need to consider their spiritual growth. As a parents, hindi lang sapat yung nabibigay natin yung pangailangan nilang materially, but their spiritual growth as well. Kaya nga mga kapatid, malaki ang kinalaman natin bilang magulang po dito sa paglago ng ating mga anak spiritually. Malaki ang kinalaman po natin dito. Eli must have believed that the boys will inherit godliness. Ang buong akala siguro ni Eli ay mamamana rin niya, yung mga anak niya, yung pagiging maka-Diyos niya. Yun ang buong akala nila. Akala niya, mapapasa yun. Pero sabi ko nga, paano nang naman nangyari, si Samuel ay lumago? Nasa poder din naman siya ni Eli. Paano nangyari yun? Nasa poder din naman siya Si Eli at saka yung dalawang anak niya, kasama niya rin. Pero si Samuel lumago nang merong pagkakilala sa Diyos. Pilit kong hinahanap, pilit kong tinitignan itong mga passages po na ito. At merong isang nag-catch na verse sa akin, kapatid, na talaga sabi po dito in the book of 1 Samuel chapter 2. Sabi ko, hinahanap ko isang anggulo. Paano nangyari na si Samuel ay lumago talaga nang merong pagkakilala sa Diyos? Chapter 2, in verse number 19. Ano pong sabi po ng Biblia? Moreover, his mother made him a little coat and brought it to him from year to year. And when she came up with her husband to offer the yearly sacrifices. Si Hannah ay patuloy at patuloy niyang dinadalaw. Sino? Si Samuel. Na kahit alam niyo na, parang pag ako si Hannah, okay na. Nandun naman na sa gawain ng Panginoon Goods na yan. Okay na yan. Pero hindi Bilang magulang, pinuntahan niya pa rin yung kanyang anak at patuloy niya pa rin idinadalaw at alam mo ba anak, for sure to kinikwento niya kung paano bineg na niya ito sa Diyos, kapatid. Mapapansin nyo in chapter 2, mga kapatid, kung gaano kakilala ni Hannah yung Diyos natin. In verse number 2, from verse number 2 up to verse number 10, mga kapatid, diyan pinakilala at pinakita ni Hannah kung gaano niya kakilala ang Diyos. No wonder si Samuel ay lumaki ng may hubog na salita ng Diyos. No wonder bakit gano'n na nangyari kay Samuel. Ano ibig sabihin mo niyan, sir? Ang ibig sabihin ko lang, kapatid, ang tanging makapaghubog lamang ng ating mga anak ay walang iba kapag pinangaral natin lagi sa kanila ito. Pag pinangaral lang natin sa kanila ito na anak ang nagbibigay ng pagkain sa atin ay ito. Anak, alam mo ba, nung ikaw ay bata pa lang, nire-request na kita sa Panginoon. Alam mo ba, anak, nung may problema tayo, yung may bingit tayo sa kamatayan, yung ang inihiling ko ay ang Diyos na kapangyarihan ng Diyos.
Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid, no wonder si Samuel ay lumaki nang merong hubog at salita po ng Diyos. It's because of Hannah. Naunawaan niyo po ba yun mga kapatid? Kaya sabi ko ipilit kong hinahanap pero sabi ko, ito yung kapamaraanan lang para makita talaga na si Samuel ay talagang nahubog ng salita po ng Diyos. In-educate, pinakita agad ni Hannah. Kaya nga, Eli, just to conclude this message mga kapatid, I'm done. Just to conclude this message, Eli may have been a good priest, but he was a poor father. Just like Eli, we can be a righteous man, but still, babagsak din po tayo. Same thing din po sa atin. We might be a good soldier ng bansang ito. We might be a good Grab driver. We might be a good businessman. We might be a good rider. We might be a good nurse, a good doctor, a good labandera, a good housekeeper. But we fail to be a good parent. Kaya nga po ako'y kumakatok sa puso't isipan po ninyo ngayong gabi pong ito. Give importance to biblical parenting. Give importance to the biblical parenting, kapatid. What is the biblical parenting again? Sabi ko po sa inyo kanina, what is biblical parenting? It's a model of raising children that is centered on God's principles. Focusing on child's spiritual growth and a parent's role in modeling faith, providing needs, and guiding with discipline and love. That is a biblical parenting. Kaya nga po mga kapatid, now, pwede tayo maging maayos na sundalo ng Pilipinas. Pwede tayo maging maayos. Kung ano man larangan ng trabaho mo, kapatid. Pwedeng maging maayos ka talaga. On time ka. Walang absent. Okay, present lagi. Pero gaano tayo ka-present pag tayo po'y nagbabasa ng Biblia para sa ating mga anak? Marami, pwede tayong ganun. Pwede tayong on time sa trabaho. Marami tayong kliyente. Perfect tayo sa ating business. You might be a good businessman. But how is our parenting? But sabi ko nga po sa inyo, now, this evening, as I close this message, why not beg God this evening to be a good parent so we can have a strong, godly home? Tayo po yung magsitang lahat. Let us all pray. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras po na ito. I've done my part, O God. Please use this message, Panginoon, na makita nila ang importansya po ng biblical parenting, Panginoon. I pray, Panginoon, na ang bawat pamilya ay magkakaroon po ng commitment, Panginoon, na patuloy na maging firm sa biblical principles, Panginoon. I pray, Panginoon, na patuloy na magkaroon sila ng commitment ng kanilang pamilya that they will focus on the spiritual growth of their children, Panginoon. Please, O God, help each and every families, Panginoon, na makita nila ng kahalagahan na maipakilala po kayo sa kanilang pamilya, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na hindi po mangyari yung pangyayari po kay Eli, Panginoon, sa aming buhay. Please, O God. Thank you, we praise you. In Jesus' name, amen.
Dakila po namin Diyos, ang banal, ang mga pangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa mga anak po ninyo na tiklop-tuhod na lumapit po sa inyo. Kayo po, Panginoon, na nakakita sa bawat pamilya, bawat individual, Panginoon. We don't know what kind of commitment, Panginoon, ang binitawan po ng bawat isa. Pero ako po'y nakikiusap, Panginoon, sa inyo, sa bawat pamilya na lumapit po, Panginoon, sa inyo. Dinggin niyo po ang kanila pong panalangin, O Diyos, as a family. At para naman, Panginoon, sa mga individual na lumapit po, Panginoon, sa inyo, maaaring sila po ay isang anak, sila po ay isang magulang. Panginoon, ano naman po ang reflection po nila towards the message that they have heard, O God, this evening, please, dinggin niyo po ang kanilang panalangin. Nawa, Panginoon, kami po ay magsama-sama ayon sa isang prinsipyo ng inyo pong salita, Panginoon, sapagkat wala na po kaming ibang nakikita pang mas maganda na pamamaraan para lumago ang isang pamilya, Panginoon. Hindi sa pera, hindi sa kasikatan o sa anumang bagay na material na mundo po na ito. Isa lamang po ang tanging authority, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin at yan po ang inyo pong salita. Kaya nawa, Panginoon, ang bawat pamilya at ang bawat individual, Panginoon, na nakapakinig ng mensahe po nito ay patuloy po na magpasakop sa kung ano man po ang sinasabi ng inyong pong salita. Maraming salamat po. Thank you for using Sir Conrad, O God. Continue to bless him, his family, and his ministry. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Can you shout aloud, amen, for that preaching? Amen. Again, can you shout aloud for that preaching?